Noon Pangga! Kami! Number 1. Kami ang Energy FM mo. Good afternoon, Pangga! Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy! 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 Same, pero iba! Same, pero iba! Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1. 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento, Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. buhay, Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. at tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun. Hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga pangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula, Kanya-kanyang diskarte. kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan nyo na ang mga kwento ng inspirasyon mula dito sa MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Bago pa man makilala bilang artista, isa ng masigasig at masayahing binata, si Gerard, na lumaki sa mundo ng showbiz. Sa edad na 21, nakilala niya si John Marini sa set ng Mula sa Puso. Ang babaeng kalaunay naging katuwang niya sa buhay. Pangarap ni Gerard noon ang makilala bilang mahusay na aktor. Ngunit higit pa riyan, hinangad din niyang maging isang mabuting ama, asawa at anak ng Diyos. Pagsubok at pagbangon. Bagamat tila makulay ang buhay sa harap ng kamera, hindi naging madali ang mga taon ni Gerard nang wala pa si Kristo sa sentro ng kanyang buhay. Naranasan niya ang kawalan ng direksyon at tahimik na lungkot sa likod ng tagumpay. Taong 1997, sa kanyang unang pagdalo sa isang Christian church, isang hindi malilimutang milagro ang nagbukas ng kanyang puso. Gabay at pundasyon.
Ngayon, si Gerard ay isang ama na aktibong naglilingkod sa simbahan kasama ang kanyang pamilya. Sa bawat araw, mapatrabaho man, pag-eehersisyo o pamilya, si Kristo ang sentro ng kanilang buhay. Hindi na lamang basta takbo ng karera ang kanyang hinahabol, kundi ang layuning mamuhay ng may kabuluhan at may gabay ng Diyos. Sandigang banal na salita. Ang kanyang pinangahawakang salita mula sa Luke 2:52. And Jesus increased in wisdom and in stature, and in favor with God and man. Sa likod ng kamera, makita ang tunay na papel ng paglilingkod. Mga pangga, makakasama natin ngayon si Gerard Pizares. Magandang hapon, Gerard. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Eto, madalas Kuya Jimbo and Yes. Sheena. Ate Sheena. Well, gagaling. Kamusta Gerard? Nako, makapangga. Mabuti. Ang bigati ng mga guest natin yan, Kaya artista. nga Si diba? Gerard. Kamusta? Oo. Kamusta pagpunta dito? Hindi ka ba na-traffic? Ha? Alam na, matik na. Nasa Pilipinas tayo, nag-enjoy na ako doon. Alam Kumbaga ko na yun. normal na yan, no? Oo. Araw-araw. Hindi na Totoo. kailangan yan, ano. Lalo na kung umuulan, di ba, partner? Oo. Oo. Alam mo ba, Gerard, madalas tayo nagkikita. Nagkikita? Oo. Talaga? Pero hindi mo ako nakikita. Ikaw lang pala nakikita ko. Sa Saan? Marikina. Uy, Taga Marikina ka? Oo. Sabi ko na nga ba. Talaga? Kasi one time, nasa Lamuan kami, dating Roosevelt, sa Lamuan, Okay. Lamuan, Malanday. Okay. Nakasalubong kita, sabi ni Milky, ang aking jowa, na, uy, di ba sila, yung artista, si Jan, tsaka si Jan? Sabi ko, oo nga, siya nga. So, eto na ngayon, nandito nakasama na siya ngayon. Alam mo, naniniwala ako na taga Marikina ay napakagwapo't magaganda. Ayun na yun eh. Ayun na yun. Partner, no? Patay ka, wala ka magagawa. Malayo ka ba sa Marikina? Tay-tay ako. Taga wala Marikina. yun. Saan ka sa Marikina pala, Gerard? Boundary ng ano tayo, ng San Mateo? Quezon City. Marikina. Alam ko na. So, ang damoy pa tumana. Yes, Ah. likod ng Blue School. Yes, alam ko na. Okay. Yun, Hayop yun. talaga. Iba? Akalain mo yun, natandaan mo pa yun, Oo no? naman. Di ba? Ang liit lang naman talaga ng Marikina. Oo. Magkikita at magkikita. Yeah. Oo. Sa bagay. Buti na lang, hindi niya ako nakita kasi may ibang kasama eh. Charot lang. Charot lang. Ay, nako. Sige. Okay, eto na. Pag-usapan na natin, partner. Bilang Mm-mm. syempre, nakikita ka namin lagi sa camera. Okay. Curious naman kami. Kamusta naman yung pagkabata mo? Yung pagkabata ko, wala ako sa Oo. camera. Oo. Hindi, Simpleng anong bagets pagkabata? ba? Kasi sabi dito, di ba masiyahin? Oo. Parang katulad rin yun, nung mga bata kayo. Ganun lang rin, Di ba happy. naglalaro lang? 90s kids kasi. Mm. So, lahat ng masaya na nasa labas. So, ano Kaya, talaga, nakapaglaro ka sa mga barkadahan. sakali, mga tropa-tropa? Lahat ng Oo. laro. Nakaranas ka rin ng alikabok. Ganyan. Hindi lang yun, pati putik. Lahat. Oo, pag Oo, talagang... pag umuulan dati, doon kami lumalabas kasi doon sa gutter, gumagawa kami ng mga ng mga boat. Mga, Ayan. tama. So, talagang pagaganday namin, hindi kagad-agad magsisink. Usual, mga kabataan namin. Oo. Gumagawa kami ng sarili naming sasakyan, Galing. tansan, Minsan whatever. Jolen, di ba? Yung Jolen. mag-ano ka sa putikan, Of magagawa course, arbol. of Batang course. 90s. Batang 90s. Happy. Oo, happy. Yun, ang ako ay isang happy boy na adventurous. Mhm. Na kasi lalaki, so minsan naghahanap ng sakit ng katawan. Siguro natural yun nung unang panahon, lalo na kung may mga barkada-barkada ka, Yes. di ba? Puro gala yan, gala. Yeah. Totoo. So, ganun lang. Hanggang high school. High school yan. High school, 1990. High school. Oh, ano ba nun? Tumatakas-takas ba? Meron ba mga ganun Wala eksena? akong ganun. Wala. Yun ang Yun ang hindi mo kakaiba na, ko. ano. Pagdating sa Oo, pag-aaral. because kailangan ko umuwi dahil may mga chores akong kailangan gawin. At saka, pag 4:30 na, kailangan umuwi ka na eh. Oh, ang Nung TV pala- na. Alam ko na. Ang TV na, alam ko na Hindi, yan. talaga, oh. totoo yan. Talaga. Almost 70% ng kabataan nung nung time na yon, 90s. 4:30 na, hindi na ako makapag-basketball. Wala na doon mga kami mga lalaki talagang papapawis kami. Oo. So gagawin namin, umaga na lang kami before the class, Mm-mm. mga 7:30 or 7 o'clock. Doon kami magba-basketball para pag Mm. 3:30 uwian na. Kailangan diretso na sa bahay, 4:30 na eh. Di Yan ba? ang Correct, buhay totoo. namin, sobra. Pero, Na hindi nyo maintindihan siguro yun. pero Gerard, yung ano ba, nung kabataan, pangarap mo talaga maging artista? Artista, yes. Familiar ka sa song na, ano ba yan?
I'm not an actor, I'm not Oo naman. Oh, star. yes. Masyadong dibdib na dibdib ko yun. At second year high school, or first year, kasama na ako sa teatro ng eskwela namin. Hilig ko ng umarte. Okay. Doon sa teatro, doon ko nalalabas yung lahat ng nasa puso ko na hindi nakikita ng ibang tao. So doon ako nakakapag-release. Kaya love na love ko umarte. Pinangarap kong maging artista dahil may ang TV. Yes, Gusto ko totoo, yan, pumila ako sa ang TV, by the way, ha. Ang haba nun. Sobrang haba nun. So, yun yung aking Pero sa experience. pamilya mo, walang mga naging artista. Wala. So ikaw lang talaga. Ako, hilig ko talaga yan. Hilig ko. Kaya lang, hindi ako pinalad na maging artist. Mapunta doon sa linya na yun dahil ang pangarap ng parents ko for me is engineering. Magaling naman ako sa math. Magaling ako sa kasama ko sa top 10 eh. Wow! So, kaya lang pasado ako sa sa UP noong time niya, mamaskom ako, gusto ko maging announcer, whatever. Tapos doon ka mapuwa ka. So, mait na bata, sumunod sa parents. So, Ano bang ang trabaho ng parents mo before? OFW silang dalawa. Paano yan? So, yung kabataan mo, sino nagbabantay sa'yo? Magandang katanungan yan. Magkasama lang kami ng mga siguro 1 month in every year. Isang Ang hirap na na. Tuwing vacation lang ng eskwelahan, it's either pupunta ako dun sa bansa kung nasaan sila or silang uuwi. Pero kadalasan, kami nagta-travel kami papunta sa kanila. Pagbakasyonin. Wala pa namang Pagbakasyon. Facebook nung panahon na. Wala pa. Wala. At saka, yung phone call, okay lang, may long distance naman. Pero teka, ang mahal ng long distance. At Kaya, pupunta ka pa sa isang Ah, kilalang di ba? yes, Telephone doon ka, company. At hindi ka, kanya may mga celebration or may mga event sa buhay mo, hindi basta-basta kasi mahal ang call. Kung may experience mo yun, ako ngayon, ganyan, walang tawagan, hindi ka tulad message or Viber or whatever. So, hindi mo naranasan yung kunwari may medal ka, ikaw yung sasabitan ng Bihira yun. parents mo. Bihira. Yun Kasi ang mahirap. kailangan nilang Magta-travel pa sila. at saka mag-leave sila doon sa nila. Sa work. Di ba? Sa May work higpit nila. pa naman ng mga mahigpit. boss. Totoo yan. Nasa nasa Middle East sila. So mga grabe yung mga nationality ng Middle East before. So naintindihan ko naman. Yun naman ang mahalaga doon, partner. At least nagiging maintindihin. Ang Tama. mahirap kasi, di ba, kapag yung medyo dinidibdib natin yung Pero ganung wait sitwasyon. talaga. Dumating ba sa time na Oo ganun? naman. Naintindihan ko nung matanda na ako. Tanda na. Ma-realize mo Magulang na, ka di ba na. naniniwala ka sa dulo mo ma-realize eh. Oo. Sige, Pero explain mo. nung bata ako, ang sarap maging artista dahil dala-dala mo yan eh. Hinuhugot mo. Pagkain mo eh. Yes. Oo. Marami kang na-miss na mga kwentong gano'n sa buhay. Ang dami kong gano'n. Kaya siguro natuto akong umarte dahil marami akong pinaguhugutang experience. Pero naintindihan ko siya nung nagkaroon na ako ng pamilya ko na kailangan mo pala mag-sacrifice for the reason of na hindi maintindihan ng mga anak mo. Oo. Kanya-kanya Ang hirap eh. Parang, totoo naman yun, no? Di ba sabi nga nila, kapag naging magulang ka na, tsaka mo maintindihan. Pero pag bata ka, hindi. Parang Wala. iniisip mo, ako lang mag-isa sa mundo. Kumbaga parang lahat pwede mong gawin, malakas sa loob mo, Oo, di ba? Totoo. Ang hirap. Di ko rin ma-explain. Dumating pa sa point, syempre ikaw, marami ka nang ginagawa niyan. Yung nakalimot ka ba sa Diyos? Ang before kung maging Christian at tanggapin o after? Before, Catholic kasi ako nung kabataan ko, sakristan ako, gano'n. Iba yung Aktibo ka rin sa sa aktibo church. ako, pero iba yung pananaw ko. Oo. It's all about duties. Mm. Ito yung community nandun ka, yung para mag-participate ka. Pero nung naging Christian ako, natutunan ko na nasa puso pala yun. Kailangan palang may relationship para maging, kasi part ng pag-serve ko sa church dati is makakakita ako ng mga ganda sa church eh. Maghanap ka, nasa harap ka eh. Sa Kristo ko, kitang-kita mo lahat nakaharap sa'yo. Parang sa madaling salita, Ay, sorry. parang madaling salita, parang
Yung iba kasi pagka papasok ko lang sa simbahan lang para makapagsimba ka, Oo, ganyan. attendance. Basta natapos na to, okay na. May mga ganun tao. At isa ako dun, nung panahon Yun na na yun. na ano mo. Wala yung, Pero kumbaga walang nag- deep connection. Pero naging Christian na ako. Parang hindi ako nakalimot sa na nandyan siya. Pero syempre, may mga chance na nalilimutan kong nakatingin siya. So, may mga pagkakamali rin akong nagawa. Sa mga ganong sitwasyon, ano yung mga pagkakamali mo nagawa? Ang dami nun Kung Magbigay ka- ano lang rin yun na pagkakamali gawa mo, pwede ba ganun? Ganun ba? Pares, same tayo, marami rin ako. Same. Pero yung di mo Tao lang ako. makalimutan. Yung di mo makalimutan. Hindi mo nakalimutan ko na. Makalimutin na ako eh. Ano ba? Hindi ako makaisip. Baka lahat. Baka lahat. Pasensya na. Alam mo, gusto kong malaman, partner, yung bago dumating yung asawa. Di ba? Kung ano yung tipong, kasi minsan meron tayong highlight ng kabataan natin. Ayun Yung nga. tipong pinitik ka talaga ni Lord na, teka lang. Naging Christian kasi ako dahil sa Nung na-meet mo na yung Kay Jan. asawa na-meet mo. ko si Jan. Yun yung kwento doon. Doon ako naging Kristiyano. Gusto nyo bang... Nandun ba tayo sa gusto ano? ko Gusto ko malaman balikan yung... muna. Partner, Wag gusto ko muna malaman yung muna ano. yung pagkakamali. Oo. Babalik tayo doon. Nung mga bago pala ako, siguro, before ako Christian, same rin ako sa ibang tao na I'm into smoking, I'm into gimmick, Nagiinom. I'm into filth girls. Okay. So, ganun lang rin akong kasi ganun akong klaseng 90s na lalaki. So, maraming kasalanan. Kaya sabi ko, kung ano baka yung Kaya kasalanan nila- mo, ganun din yung Dapat kasalanan nila ko. maintindihan nila talaga yung mga Oo. batang 90s. Alam mo Oo, na, Sheena. dapat talaga maintindihan. No? Ito naman, babalik na tayo. Ito na yung dumating na si Jan Marini. Okay, Ito sige. yung Maganda kwento yan. yung gusto ko malaman yung may narinig ka na ng Diyos. Ano ko yan? Yan ang encounter ko. Diyan ako naging Christian. Diyan ako nagkaroon ng commitment na maniwala sa Kanya. Kasi nung Catholic naman ako, naniniwala naman ako eh. Doon hindi ako nagbabasa ng Bible. Naniniwala ako, nagdadasal ako, ang dami kong ginagawa. Pero nung time na yon, but before that, kwento ko lang yung time na yun kung paano nangyari yon. Sige. Gusto kong i-secure pati Sunday na mag-date kami. So magkasama na kami na MWF because of taping na mula sa puso. Pero gusto ko Sunday magde-date kami. Gusto ko umaga pa rin ng Sunday, makasama ko na siya. Okay. So, sabi niya, nasa church siya ng Sunday ng umaga. Sige, saan ba ang church? So, pumunta ako doon sa church. Tapos, kakaiba. Born again. Okay, born again. Parang may knowledge na rin ako sa born again. Pasok ko, kumakanta sila, malakas, kasi umpisa ng service. Pero on the way, kung nasaan siya, kasi nasa harap siya, mahilig siya sa harap. So, on the way papunta doon, audibly, hindi ako nasisiraan, narinig ko siya, welcome back, anak. Napakasarap nung pagkasabi ng anak. Sobrang sarap nung pagkasabi ng anak. Since, di ba nga, malayo ako sa parents ko. So, medyo yung band na ganun, wala. So, nung narinig ko yung welcome back, tapos yung anak, grabe lumuha ako. Iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam. Totoong-totoo, pumunta ako sa harap, umiiyak. Natapos ang service, 2 oras, umiiyak pa rin ako. Sobrang hinapos At yung hindi, puso. sobrang yung anak na pagkasabi niya, the sweetest word na narinig ko sa buong buhay ko. Until now, yung sweetest word na yun, nung sinabi niya sa akin, anak, grabe. Hindi ko makalimutan, and because of that, hindi ko na siya tinalikuran. Naniwala na talaga ako sa kanya. Totoong-totoo yung naging experience ko sa kanya. Doon na nag-start. Doon Yung na nag-start. pagsunod na Oo. pagsama mo kay Automatic, Jan. nagtanong kagad ako kay Jan, doon sa pastor doon. Ano yun? Ano si Jesus? Ano yung... Everything that I don't know about Christ and Parang the belief. gutom na gutom ka sa salita ng Oo, Diyos. gusto ko makilala kung sino yung narinig ko na nagsabi sa aking anak. Iba yung gano'n, no, partner. Yung parang mararamdaman mo talaga yun eh. Yung parang, eto na yung moment na hinihintay ko, na ba't ako naliligaw, ba't walang direksyon yung buhay. Yeah.
Tsaka ang hirap din kasi ng lumaki ka. Siyempre, parents mo nasa ibang bansa. Ha? Alam mo yun? Mahirap yun. Ang hirap kasi, Mahirap yun. lalo, what if napunta ka sa mga barkada na iba yung ugali, masasama. Mahawaan ka. Oo. Oo. At least na-control mo na, kumbaga mayroon John Marini na nandyan sa'yo. Buti na lang may nag-invite sa akin sa Yes. church. Diba? Kung hindi, dire-diretso ako Ang na. galing din eh. Oo. Yung Ganda ng instrument story, na ginamit Oo. ni Lord, no? Kasi Yung asawa nung mo. pumasok ko sa showbiz, everything is laid out na. Mm. Andyan na yung fame, money. Mm-mm. And syempre, andyan din yung girls. Lahat. Lahat. At nandyan na. Lapitin ka, siyempre Ha? pag artista eh. Hindi, normal. Aminin natin, totoo Oo, yan. totoo naman. DJ pa lang nga So- kami, ganyan na eh. yun! Yun eh! Totoo. Hindi talagang mahirap tukso, yung may tukso. mahirap yung business na ganun natin na maraming nakatingin sa atin Mm-mm, at mm-mm. nag-idolize sa atin. Correct. So, napakahirap. So, nung naging Christian ako, yun naman ang nai-open sa akin ng pagiging Kristiyano. Mamili ka. Anong pinakamatinding struggle sa buhay niyo na dumaan sa inyo ni John? Yung sinubok kayo. Alam mo, napakaganda ng yung question na yan. Kasi hindi close yung mind ko na things are going to happen pa. Marami pang mangyayari. Correct. Kaya hindi ko masagot yung matinding pinagdaanan namin. Baka I could name lang ng mga pinagdaanan namin. Isa siguro yung nagkasakit ako ng Bell's palsy. Yan, okay. Isa siguro yung nanindigan ako na maging Kristiyano, na sinasabi ko na hindi ako makipag-kissing scene, hindi ako magbe-bed scene. Wow. Kaya lang, grabe yung opportunity nung panahon na yun. Hindi ako mapupunta sa uso ang Japan before, by the way. Pupunta ka doon, tapos pag uwi mo after 3 weeks or after a month, multi-millionaire ka na because of the things na binibigay sa'yo as tip. Yung ganun. Hindi ko kinaya kasi OFW parents ko eh. Kahit pinakita sa akin yung amount, hindi ko kayang iwan si John at saka si kasi kilala ko yung sarili ko. Sabi ko kay John, honey, hindi ko kaya. Magaganda daw yung mga babae doon. Hindi ko kaya, honey. Hindi ko kaya. Maski malaking pera to, hindi ko kaya. So, dahil rin doon, nagkasakit ako ng Bell's palsy. Na-stress ako. Sabi niya, honey, 4:00 na nun, matulog ka na. May sagot sa yung Panginoon Diyos kapag gising. Pag-gising ko, tabingin na yung mukha ko. So, hindi na ako makapunta sa Japan. So, yun. Yun yung mga siguro notable na experience ko regarding my faith. Na merong lessons. Yan. Never ka ba nagalit? Ay, Sa kanya? magagalitin ako. I mean, sa ating Panginoon, Ay, nung sa dumating yung kanya? sakit sa'yo. Hindi ako Kasi nagalit. tatanungin, bakit binigay mo sa akin to? Bakit nangyari sa akin to? Hindi ako nagalit. Wala akong feeling ng galit. Tampo. Tampo lang. Pero na-arrest ko kagad dahil alam ko layo ng enemy. Bigyan kita ng good example. Nung pandemic, lahat walang trabaho. Bagsak. Pero may mga iba nagtatrabaho for a greater risk. So, nag-decide kami ni John, hindi kami magtatrabaho kasi nakakatakot, ganyan. Tapos nadideplete yung savings mo. Kunyari, meron kaming for emergency fund, meron kaming ganyan. Yabang namin nag-last ng 2 years. Tapos doon sa village, nandun rin yung mga kaibigan mo, nakasabayan mo, na nung mga tinanggihan mo na project, sila yung mga sumalo. So, titingnan mo yung drive ka with your kids para lang makalabas bawal lumabas pero pwede kang mag-drive around the village yan si ang lalaki, lahat ng sasakyan nila nakapark, motorcycles na mga gusto kong maging andun yung tampo ko, grabe Lord, bakit? Akala ko chosen ako, akala ko maging blessed ako. Pero yan bago ako dumating sa bahay, nawala na yung feeling, na-arrest ko rin yung lie sa sarili ko, na
galing sa demonyo tong thought na to. Itong pagtatampo na to, it's just because of material things. Yes. Yung mga things na dapat vina-value ko, katulad ng family and my kids, and yung blessing of relationship with Jesus, bumalik sa akin sa reality. Yun ang reality ko eh. Yun ang gusto ko eh. Kaya nga pinagpalit ko lahat yung material things and opportunities na yan eh. Kasi gusto ko yung relationship sa kanya eh. Tsaka iba yung pakiramdam kapag kasama mo yung pamilya mo eh. May Ibang time ka. iba. Kasi di ba pag artista ka, minsan may shoot ka, yung bonding moments ninyo yung family, minsan Yes. sa isang linggo wala kayong lakad. Yes. Busy ka. May mga shoot na ako, kadalasan dati, no? Baguio. Malayo pa ang Baguio before. Unlike ngayon, mabilis na ang travel. Pero hindi ako maka-stay doon. May mga house naman, o mga rooms na, hotel rooms na dito ka para umuwi ako. Kasi, Talaga, hindi ka nag-rent doon? Uwian ka lang? Uwian ako talaga. Pupunta ako doon. Tapos magpapakap ng 2 o'clock or 3 o'clock. Diretso akong uwi. Ang hirap ng biyahe nun. Biyahe nun, no? 5 to 6 hours dati. So, kung 12 oras. Oo. Pero yun ako eh. Yun ang Yung values yun mo, yung good family ka talaga. foundation ko na ayaw kong mawala dahil sa experience ko. Diba, galing nga ako sa pamilyang OFW, pinangangalagaan ko yun. Ayaw kong ma-experience ng pamilya ko yung ganun. Kaya talagang uwi ako. Kasama ko dapat sila. Sa lahat, kumbaga kasama mo talaga family. Family yung una mo Oo. naiisip. Until now, kami ni Mrs. Mag-grocery kami. Malengke. Hindi, nag-grocery kami. Kami dalawa, magkasama kami. Date namin yun. Never miss it. Nanonood ako. Pati nga yung mga exercise nila eh. Diba? Ini-stock kita eh. Kayong dalawa. At Sweet. total nabanggit mo si Mrs. kasi kanina, curious ako dun sa istorya, partner. Oh. Dahil nakakatuwa daw. Kung paano nag-propose. Diba? Paano nga, tama ba yun babae narinig ka, ko? Sheena. Yes. Sheena, babae ka, baka hindi ka matuwa. Sige. Ano mo yan? Nakichismis Kwento. Paano nga ba? 3 taon na kami together. So, minsan, hindi to nangyayari nung panahon na yun sa EDSA na magka-traffic. Bihirang mangyari yun. Traffic sa EDSA. Oh. Kamuning going to GMA na kami, galing kaming south. Traffic. Sabi ko kay Jan, ate ang tawag ko sa kanya, kuya ang tawag niya sa akin. Wow, doon talaga Hindi ko na sa nagsimula yun eh. Sino mas matanda? Okay na. Okay na yun. Basta mo. Alata naman. Mas bata yung misis ko. Itsurang bata yun eh. Sabi ko, honey, 3 taon na tayo. Consider maghihiwalay tayo. O pakakasalan mo ako. Wow. Pause. Nag-isip siya. Tapos sabi ko, pakasalan mo na ako. Nakakatuwa ba yun? Nakakatuwa ba yun? Grabe yun. Nakakatuwa ba yun? Hindi nakakatuwa yun. Nung time na yun, tuwan-tuwa ako. Pero looking back, that's the biggest mistake na ginawa ko. If I could turn back time, gusto kong balikan yung oras na yun. Sana man lang may flower ako. Sana man lang may ring ako. Sana man lang may tumutugtog na sweet sound. Pero wala eh. Sabi nga nila, ang dala ko nung panahon na yun is Lakas lang ng loob. bukod yes. Yung aking pagkalalaki lang ang dala ko and my commitment to her. Yun lang ang dala ko. Pero sana may pabulaklak man lang. Pero I think hindi mo naman huli. Pwede pa naman i-ano yan eh. Oh naman, Diba? oh Alam mo naman. na. Oh, naman. Hindi lang bulaklak, By the way, ibigay mo. 25 years na kaming Wow, Diba? congrats. Grabe. kasal. Oh. Together for 28 years. Ano bibira yung ganyang katulad na ginawa mo na wala kang dalang bulaklak, wala kang dalang tsokolate. Oo nga eh. Yung sarili mo lang. Pakasalan mo na Well, ako. mas maganda kasi maraming iba dyan. No? Ang daming mga bit-bit na ganyan. Pero maghihiwalay. Minsan nga, naka-video pa yung Hindi after a natutupad week, yung wala na. pangako, napapako. Totoo. Nakakatawa. Oo. Siguro ang kailangan lang talaga is you mean it. Nung panahon natin, lalaki ako eh. Paninindigan ko kung anong sinabi ko eh. Nung tinanong ako ni Jan, maganda yung tanong niya, mahal mo, bakit mo ako pakakasalan? Ang hirap sagutin on my part. Hindi ko kasi masagot na dahil mahal kita. Hindi ko masagot. It is not enough na sabihin ko sa kanya na dahil mahal kita. Hindi eh.
Kasi yung nararamdaman ko is commitment. Mm. Kasi gusto kong magkaroon tayong pamilya. Gusto kong Oo. magkaroon ng 2 anak, babae, lalaki. Gusto kong mamuhay tayong hindi naghihiwalay. Marami akong gustong sabihin eh. Pero alam mo, ang babae, ang gusto nilang marinig is, Kung mahal dahil mo ba mahal ako?" mo ba ako? Oo, Hindi, ganun. kaya gusto mo kong Oh, pakasalan. yan. Kaya hindi ko masabi. Sinasabi ko lang sa kanya, kasi gusto ko at committed ako sa pagpapakasal sa'yo. Yun lang. Yun lang. Diba? Commitment talaga rin eh. Commitment. Pero Ah, ano yung sikreto ng Christ-centered na relationship? Kasi sabi mo 28? 25? together for 25. 28 na kami. Oo. Kasama yung magjowa. O, di ba? Mhm. Ano yung sikreto? Kasi sa panahon ngayon, sa totoo lang, aminin natin, di ba parang konting magkaroon lang ng problema, ang maiisip agad natin na solusyon, ayoko na, hindi ko na kaya. Suko na kagad. Oo. Ang sikreto is nasa 2 na tao. Hindi dun sa sentro. Ang sikreto is magpapailalim ba sila sa Panginoong Hesukristo? Above ba sila? Kasi ang nakikita ko dyan, madalas natin sinasabi, walang masama na si Jesus yung center ng relationship namin. Ang tingin ko dyan, kailangan siya yung top ng relationship nyo. Mag-a-agree lang kayo sa sinasabi niya. So, dapat pareho kayo mag-agree. Kayo dapat ang mag-solve ng heartaches ninyo. At magbasa kayo ng Biblia kung anong nakalagay doon. Nakalagay doon, when a man and a woman becomes to get together, they become one. So, wala kang paghingian ng counsel, Lord Jesus, bakit ganito ba ganito? Hindi, sinabi na niya, one kayo. No choice. One kayo. Solve niyo yung problema niyo. One kayo. Pero pag ginawa ng Lord, tulungan mo akong ganito. One nga kayo eh. Magpailalim na lang kayo sa batas ko. You are one. You cannot be separated. Tsaka ang galing, no? Ang pinakasiguro nagpa-strong sa inyo, yung parehas kayong naniniwala. Parehas kayong Oo. naniniwala at nag-o-obey. Tama. Maraming naniniwala, kulang sa obedience. Mahirap kasi mag-obey. May mga times na unfair ang situation. Totoo naman. Totoo. Madalas masakit pa yun. Pero minsan, yun ang kailangan mong gawin eh. Obey na lang. Wala namang mawawala kapag si Jesus nagsabi niyan eh. Kapag ako nagsabi, maraming mawawala. So magtiwala ka na lang, mag-obey ka na lang. Totoo no, partner. Parang, kumbaga, di ba sabi nga nila, faith without action is dead. Mahirap din naman na puro kasi si Lord na bahala, si Lord na bahala. Pero wala ka namang ginagawa. Dapat kikilos ka rin, syempre. Oo. By work talaga lahat. Kumilos ka kailangan. Tama. Doon yun eh. Oo. Pero ito Kasama yan advice ng Biblia ni Jesus Christ. Sabi niya na napakasakit kasi promise rin to sa atin. Carry your cross daily. Wala namang cross na madali. Promise niya yun eh. Daily, you carry your cross. Hindi ka na magrereklamo. Lord, ang bigat naman na dinadala ko. Lord. Hindi, ang pwede mo nalang gawin is, Panginoon Diyos, bigyan niyo lang ako ng kalakasan. Tama. Hirap po. Mahirap po. Kasi everyday may mga pagsubok talagang kaharapin. Aha. Hindi mawala yun. Ah. Tao tayo eh. Aha. Wala pang binibigay sa Biblia na may force field Oo, tayo. ganun. Walang ganun. Walang provision na ganun. Totoo. Wala talagang tatago sa atin yun. Yung iba kasi parang nagiging title na lang yung pagiging Christian na pag once na Christian ka na, wala na akong problema, perfect na ako. Hindi totoo Diba? yan. Hindi totoo. Na, Hindi kunwari totoo kami mag-asawa, yan. nakilala na namin Panginoon, wala na kaming may encounter na problema. Hindi. Hindi totoo yan. Diba? Huwag kayong maniwala dyan. The more na kapag Kristiyano ka, the more na maraming sakit. Dahil yung demonyo nakatingin sa inyo. Dahil hindi siya papayag na ikaw ay na kay Kristo. Marami Hindi talagang paraan siya na papayag. gagawin. Sisirain ka talaga. He is there to Iilahin ka. kill, steal, and destroy whatever blessing na meron ka.
Kaya kailangan strong din yung foundation mo. Exactly. Yun eh. At saka wala namang binigay ang Diyos na pagsubok na hindi natin masusunod. Isa pa yan. Diba? Hindi tayo Yan ang magiging pwede matatag. mong Kaya sabi nila, paghawakan. maraming pagsubok, sinubukan, magiging matatag ka eh. Magiging matatag ka. Kaya labanan At yun. bibigyan kanya ng way out sa lahat Correct. ng problema. Sarap Tama. din sa feeling na meron kang asawang, alam mo yun, Siyempre, lagi mo kasama John sa Marini lahat. yun eh. Diba? Ang TV yun, idol ko yun eh. 4:30 na eh. Kasama ko sa 4:30 pag nanonood niyan. Oo, tara, manood na tayo. 90s, alam ko na edad mo. Ay, alam mo, tinatago mo talaga yung edad ko dito. Sorry ha. Kala ko millennial ka eh. Pero at least, diba, bata pa rin kami tingnan. No? Makita nyo dyan. yun. Yun na, alam mo na. Buhat na buhat, friend. Ay, nako. Kaya eto naman, total syempre nakwento mo na yung kahit papaano takbo ng buhay mo no, mula Na pagkabata. hindi madali. Ano yung pagbabago na ngayon? 'Di ba sabi nila parang magkakasama na kayo buong family. Ano na yung pagbabago ng simula nung nakilala yung si Cristo? Maraming pagbabago. Isa is you have yung peace na kahit ang daming problema, alam mo yung kaya ni Lord yan. Ibang story na bukas. So, isa yon, yung may confidence ka na plano ni God yan, hindi ko plano. Kasi marami nagsasabi sa'yo, ito yung plano ko sa buhay. Pero kapag Kristiyano ka, dapat you have to always listen kung ano yung plano ni God sa'yo. Tama. And just follow Him. Ang maganda dun, buo kaming pamilya with my 2 kids na naiintindihan yun. There was a time na mga bata sila eh. Hindi pa nila naiintindihan yung mga ganong klase naming paninindigan. Dumating sa oras na ang hirap bumili ng pasalubong para sa mga bata. Tapos iiyak mo na lang yun. I-let go mo yung opportunity with this kind of amount dahil iba sa conviction mo. Hindi mo mabibigay yung magandang party that your kids deserve. Iiyak mo na lang yun. Pero darating yung oras, malalaki na sila, tapos may explain mo. Tapos yung sweet words na sasabihin nila, naiintindihan ko, Daddy. Kahit ito na lang tayo. Kahit ito na lang. Naiintindihan ko. Hindi ko kailangan yung ganun. Naiintindihan ka tao. May mga ganun. Na yun talaga nagpapabigay sa akin ng luha. Sobra. Pero Sakit na ganun, ano rin pero yun eh. ang sarap bilang rin at the daddy, same time. diba? Hindi naman mangyayari yan kundi dahil sa yung dalawa. Sa pagpapalaki niyo sa bata eh. Oo. Na may takot sa Diyos. Oo. Praise God. All glory to God. All glory to God. Hindi kami binitawan ng Panginoon Diyos. Ang sarap ng may ganyan. Oo, naisip ko yung daddy ko. Naintindihan niya. Naku, yung mga Gen Z. Anak ko po, Yung mga Gen Z hindi ngayon. ko ipagpapalit Bili yung mo ano ka yun. ng iPhone 16 Pro Max, yung fully paid. Diba? Ngayon, diba, yung mga kabataan na ganito, dapat naintindihan nila. Self-entitled. Na ano yung estado Kawawa. ng buhay. Diba? Ganyan. Parang yun na yung pinakaregalo mo bilang tatay, bilang magulang, no? Pag narinig mo sa anak yun. Na naiintindihan ka. Wow. Maluluha ka talaga. Masakit yun. Masakit na masarap. Dahil dati, ginagawa mo yun parang ikaw lang yung iniisip mo, tapos nahihirapan rin yung mga bata. Pero nung sasabihin ng matanda na sila, naiintindihan ko, Daddy. Okay lang tayong mahirapan. Diba? Wow. Sarap. Diba? Sarap yun. Sana lahat. Sana lahat. Sana all. Oh, well, papel. Naku, partner. Syempre, may mga nagtatanong. Sige. Ano daw ang mensahe mo sa iyong asawa? Yan, sa mga nangyari sa inyo dati. Sa dami ng pinagdaanan Oo, sa ninyo. pinagdaanan For 25 years. 28 na 28 magkasama. na, no? Wala ako ibang mensahe sa kanya. Alam mo, nasabi ko to, siguro mga 25
5 years ago. Oh. At ito yung paulit-ulit kong message sa kanya na I will always be your shining armor. Yun lang. Napakaikli pero tago sa puso. Nandun na lahat. Isang essay Kung yun. nakikinig si John Marining nga, kinikilig ngayon. Ay, sorry. Ay, naku. Kainis, di ba? Naku, eto, huli kong katanungan. Dahil dito yung pinanghawakan niyang salita, yung memory verse. Bakit yun yung pinaka, kumbaga, favorite verse mo? Kasi naniniwala ako na ang buhay Kristiyano ay mahirap. Ang buhay Kristiyano ay dapat lumalago ka, hindi ka naging stagnant. Ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng katotohanan. So hindi tayo dapat maging mangmang. Nakalagay dyan, Jesus grew in stature and wisdom. Yung wisdom doon ay until now, pinapalago ko by doing my daily Bible reading. Kasi yun ang buhay natin eh. Kailangan everyday magbasa tayo ng Biblia. Kailangan marinig natin. Kasi yun ang way niya eh, na magsalita sa atin. Hindi kasi ako naniniwala dun sa may naramdaman akong parang sabi ni Lord. Hindi, lahat ng sinabi ni Lord ay nasa Biblia. Basahin mo lang. Grow in stature. Importante sa Panginoon Diyos ang katawan natin. Palaguin natin, palakasin natin kasi magiging instrumento tayo sa pag-share ng gospel. Correct. Sa pag-share ng katotohanan na si Jesus is the truth. So, kailangan alagaan natin. From kain, exercise, Ayan pa. yung relationship with God, i-maintain natin yun. At sinabi rin, si Jesus, inasikaso rin niya yung favor with men. So, yan. Di ba? Yan ang mga gusto natin malaman eh. Alam mo, napakabiti Alam mo, ng gusto ko oras pang natin. isingit isa na lang talaga. Sige. Yung sa pagkain eh. Sige. Kanina Ano napag-usapan Oo na nga, natin, partner, di ba? sige. Yung disiplina ninyo sa pagkain. Oo. Kasi yun yung napapanood ko, partner, no? Yung mga pag-exercise nila. And then, Oo. syempre, nabanggit din natin, part ng pagiging mabuting Kristiyano, hindi lang naman pagkain ng Panginoon, ng salita ng Diyos, syempre sa katawan din. Exactly. Para- Oo. Paano yung Pa- disiplina? Para rin sa Exactly. mga kabataan na nanonood sa atin, di ba? Oo. Yung may mga bisyo dyan, Oo. di ba? Ano yung disiplina ninyong mag-asawa sa pagkain? Ang author talaga nito si John, gusto niya kasi na magaling siya magluto. There was a time na naintindihan namin through our research na importante ang organic foods. Importante na basahin mo yung mga labels ng kinakain mo. So tinuro namin sa mga bata yun kasi gusto namin mahaba buhay nila. At kami rin, gusto rin namin na malakas Bumaba pa. kami na mag-serve sa Panginoon Diyos. At good example kami sa ibang tao. So, from being yung organic food, nag-evolve yun sa si Jana mismo ang nag-bake ng up to now ang bread namin bake ni Jan, sourdough, ganun siya. Every food na natitikman namin sa mga restaurant kaya niyang gayahin. Ini-encourage namin yung mga bata na sa karinderya kumain over sa treat nyo lang sarili nyo kapag gusto nyo pumunta sa fast food, pero mamili rin kayo ng tamang kakainin sa fast food. So may mga ganun kami. Tapos yung mga vitamins namin kompleto, individual pag nagbigay si Jan. Until now, yung memory ko kasi masyadong purol na, so hinahain sa akin ni Jan yung on a daily basis, binibigyan niya ako ng mga vitamins. Ganun kami mag-alaga ng katawan namin. At maraming diets dyan na kailangan nating i-research. May
may mga pagkain, ang Pilipino mataas sa sugar talaga. Para sa'yo, partner. Alam mo, ang sikreto talaga dito, makinig kayo, nasa asawa. Ang bottom line, di ba? Exactly, kasi di ko gagawin yun mag-isa. Totoo. Nasa inyo mga babae, kayo Diba? talaga ang dahilan sa pagbabago ng mga asawa ninyo, di ba? Kasi sa grocery, si Jan yung magde-decide. Ito. Budgeted, yan. Diba? Totoo yan. Oo. Sana ma-interview natin yun, no? Si Jan. Oo, yung author. Abangan natin Nako, yan. dami Sige. masashare nun. Ay, nako. Dahil dyan. Ako, maraming salamat sa Dyan. iyong kwento. Oh. Right, Tapos Jan. na agad. Oo, Ganun grabe. lang. Di ba? Sabi ko sa'yo, di Oo ba? nga. Parang Hindi mo ang napansin bitin. yung oras, di ba? Ay, nako. Eto Eto. na. Tanggapin mo ang parangal ng paghanga at pagkilala. Wow. Kay Gerard Besaras. Para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong July 10, 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheila. Grabe naman, Gerard, para sa ito, Thank you. All glory to God. Pasensya sa mga researcher namin. Nakita Wow, ng picture. diba? Mga galing mga researcher namin dito eh. Diba? Salamat. At syempre, meron pa ito. Yes! Mula naman sa MX3. Oh, hindi Dito mo ako. mawawala. Ba. Paborito ko to. Ayan. Thank you, MX3. Wow, nice. Maraming salamat. Mami, papasalamatan ka, mga kaibigan. Yes, at mga isa-shoutout. Oh, shout out. Nanonood yung mga kids ko. Si Rian at saka si Rain. I love you guys. Si Doc Bombit. Hindi ko nga... Oh, si Doc Bombit ng Health and Harmony. Dahil siya yung nag-aalaga sa health namin through acupuncture. So, basta may malalaman kayo na I went through this 3 weeks ago. Tapos, ang galing ni Doc Bombit. Mapapanood yan. Ilalabas pa lang ni Jan. Abangan. Abangan niya sa socials niya. Yung Facebook page para at least alam. Yeah. mo kung ano Follow natin. nyo. Gerard Pizaras. Nasa IG. If you want ideas kung paano mapalakas ang katawan nyo, I have workout routines. Pwede kayong mag-consult doon para magtanong kayo kung ano mga diskarte. Kay Nanonood Jan Marie rin. Kasi madalas lumalabas ako doon sa socials ni Jan na makikita nyo naman ako sumasayaw. Totoo. sa mga dance niya. So, pag nag-enjoy kayo, follow nyo Jan Marie. It's either Facebook or ayun, yung mga ganun. Marami yan. Okay, maraming salamat Gerard. Thank you so much. At pangarap ko rin yung abs mo eh. Ganun. Tsaka may hawak kang ganun-ganun. Oo. Parang sinuzoom in mo nga eh. Sa akin, 1 up pa lang to eh. Pero susunod, papaturo ko sa Oo, sure. Message lang kayo. Salamat Gerard sa iyong time. Alam ko marami pa kayong trabaho ginagawa. Yes, Yeah, thank you so much. Busy kayo. Salamat. Oo. Ayun. Sana makabalik pa ulit kayo. Sana. Yes. Magpo-promote ako dito. Soon. Yan. Magta-transfer na ako into directing eh. So, Wow! magpo-promote ako dito. Gerard, yung extra, dito kami ha. Oo. Pangarap ko lumabas sa TV. Talaga? Hindi na sa TV lumabas sa ganun. Subukan natin dyan Salamat. Sige. Anyways, mga panggan, isa na namang nakakabilib na araw. Atid sa atin ng kaibigan natin si Gerard na partner. Sa Yes. ibang story to, nakakabilib talaga. Truly. Nako. Kasi nga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Kada Webes po mapapakinggan ninyo ang mga kwento ng inspirasyon. Mula po yan sa MX3. Dito ako, Billy. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Mamaya magbabalik tayo partner sa ating pabate. Ang dami, Yes. ang daming mga pabate Ang dami nga kanina, nagko-comment. partner, Mamaya kayo, Sige, ha? mapatiin po namin yan mamaya. Maraming salamat sa inyo at magbabalik tayo mga pangga. Kasama nyo pa rin po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Lisus DJ, ako pa si Jimbo. Dito lang yan sa programang Believable Stories na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo! Hi Maribel. Hello. Kumusta? Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga.
ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit na ako ng MX3. Tatanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib.